Kasi ang mga tao, mga kaibigan, ay ang pinagkakaabalaan ng mga tao, yung mga bagay na walang kinalaman sa kaligtasan. Gaya halimbawa, yung ang mga tao kasi nagpapatalinuhan na lamang po eh. Naakala mo kung ikaw ay matalino na, ay sikat ka na, maliligtas ka. Hindi po mga kapatid. Dito, mga kaibigan, itong isi-share kong video ng kapatid na Eli, malalaman natin yung mga bagay na kailangan nating gawin, paano po ang dapat pagsamba sa Diyos, ano yung mga importante. Ang isa sa mga importante ay kailangan meron po tayong pag-ibig. Kahit pa maalaman mo ang lahat ng mga bagay, maunawaan mo, tulad yung alam mo kung ang mundo ba ay bilog, ang mundo ba ay lapad, alam mo ba yung mga bilang ng mga apostol, alam mo ba yung kung kailan na ipanganak si Adan o ilang yung mga bagay na wala namang kinalaman sa kaligtasan. Kahit malaman mo ang mga bagay na yun, kung wala kang pag-iibig, sabi ng Biblia, wala ding kabuluhan. Mas maganda po mga kaibigan, mas maganda kasi kung si kapatid na Eli ang magpaliwanag. So pakinggan na lang natin siya mga kapatid. Tayo ngayon ay narito mga kapatid sa ating paksa. Ang marapat na paglilingkod sa Diyos na dapat pagsikapang magawa ng may pag-ibig ayon sa Biblia. Alam nyo, ang paglilingkod ay nagagawa na walang pag-ibig eh. Parang yung isang nagtatrabaho sa isang kumpanya, pwede niyang magawang maglingkod na walang pag-ibig. Ibig sabihin, paglilingkod na naghihintay ng oras, minsan hindi pa ora ng retiro, titigil na siya sa trabaho na nakasimangot, wala sa loob yung ginagawa dahil walang pag-ibig. Yun. Pero mga kapatid, kung ang isang tao po ay mayroong pag-ibig at siya'y maglilingkod sa Diyos, merong hinahanap ang Diyos na paglilingkod na ating magawa. Dapat nating pagsumikapang magawa. Ang pangunahin pong sangkap ng marapat na paglilingkod, pag-ibig. Pag nawala yun, maraming magiging kulang ang ating paglilingkod. Ang pag-ibig ang nagpapasakdal sa isang bagay. Alam nyo, ang kapunuan o ang kaganapan ng lahat ng bagay ay ang pag-ibig. Sinasabi yan sa banal na kasulatan na kung wala ang pag-ibig, hindi ganap, walang kabuluhan. Basahin natin ang 13:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Yan. Biro mong napakadakilang achievement noon. Yung makapagsalita ka ng wika ng mga tao at ng mga anghel. That is more than what is expected of a human being, kasi
Ang obligasyon lang naman nating sabihin at salitain yung ating mother tongue, yung ating sariling wika. More than that, wala namang nag-e-expect sa ating makapagsalita ng iba pa. Kung Ilocano ka, dapat marunong kang Ilocano. Di ba? Nabubuhay ka sa Ilocos, dapat marunong ka Ilocano. Pero para marunong ka ng Bisaya, hindi naman hinahanap sa atin ng Diyos yung makapagsalita ka pa ng Bisaya. Pero pag marunong ka ng Bisaya, ba, magaling yun. Ilocano ka, marunong kang Bisaya. Ilonggo, Cebuano, marunong ka ng wika ng Ibanag, marunong kang Tagalog, Kapampangan, marunong ka ng Latin, ba, hanga-hanga na yun. Napakalaking puhunan nun, mga kapatid. Matutunan ko lang yun eh. Malaking bagay yun. Marunong ka ng German, marunong ka ng Bangla, marunong ka ng Hapones na salita. Pero ang sabi ni Pablo, kung ako man ang wika ay magsalita ng wika ng mga tao at ng mga anghel, lalong kahanga-hangay pati wika ng anghel alam ni Pablo, datapot wala akong pag-ibig, para ang wika akong isang patingaw na umaalingaw-ngaw. Walang kwenta, walang naiiwang marka, walang naiiwang kasaysayan yung batingaw. Walang kwenta yung batingaw ayon sa Biblia. Wala yung naiiwang bakas sa istorya. Matutunan mo man magsalita ng lahat ng bagay, wala yung pag-ibig dun sa sinabi mo, walang maiiwan dun eh. Kaya tinan ninyo yung aral ng Katoliko. Wala kasi yung punto na dapat makita ng tao, walang naiiwan sa tao. Pagkasimba, uwi uli sa bahay, lasinggo rin. May pagbabago ba? Sugarol din. Walang naiwan eh. Umalingaw yung batingaw na walang naiwang kahit ano. Parang ganun yung nagsasalita na walang pag-ibig, walang maiiwan sa makakarinig. Mga kapatid, nakuha niyo yung punto ron? Naging ako'y parang batingaw na umaalingaw-ngaw. Yan. Kaya alisin mo ang pag-ibig, walang kwenta ang lahat ng salita na sasabihin ng isang tao. Salita ng tao, salita ng anghel, minus charity o agape o love. Alisin mo ang pag-ibig, walang kabuluhan. Meron pa siyang itinuloy na sinabi, tuloy pa natin. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. Kung magkaroon na ang wika ako ng kaloob na panghuhula, alam ko na ang lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman. Sobra na yan. Pag sinabing lahat ng kaalaman, meron pa bang tataas sa grado ng iyong kaalaman nun? Nasa iyo na lahat ng kaalaman. Magkaroon man ako ng wika ng kaloob na panghuhula na nalalaman ko ang lahat ng mga hiwaga. Wala nang hiwagang hindi niya alam. Alam niya na lahat ng hiwaga. Ano pa? At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok. Biro mo yun. Meron na siyang buong pananampalataya. Buong kaalaman. Buong hiwaga. At sa pananampalataya niya, mapapalipat niya na ang mga bundok. Datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Ayan, walang kabuluhan. So, kung merong mga bagay na makabuluhan, things that are considered great, it must be seasoned with love. Kailangan
to make a thing great and for it to be appreciated by God, kailangan may kalakip yan na pag-ibig. Ginawa mo man to the best of your ability, wala namang pag-ibig, hindi pwede na maging dapat. Buong pananampalataya, hindi sapat. Kahit makapagpalipat ka pa ng bundok, walang pakikinabangin sa akin, sabi ni Pablo. Buong kaalaman, hindi sapat. Kaalaman sa buong hiwaga, hindi pa rin sapat. Yon. Kaya, nakikita nyo yung ating paksa, mga kapatid. Ang pangunahin sa lahat na kailangang ilakip sa paggawa ay ang pag-ibig. Yung agape, yung banal na pag-ibig at pagmamalasakit na sinasabi sa Biblia. Ngayon, yon ang kalakip ng hinihiling ng Diyos na marapat na paglilingkod. Maaaring sinasabi ng lahat na tayo o sino man ay naglilingkod sa Diyos. Pero kailangan makita lahat ito Kasi alisin mo ito, hindi marapat ang paglilingkod. Marami po ngayon naglilingkod sa Diyos walang kaalaman. Meron naglilingkod sa Diyos, walang pananampalataya. Meron naglilingkod sa Diyos, walang pagkatalos sa mga hiwaga. At higit sa lahat, may naglilingkod, walang pag-ibig. Nasasabi nyo, meron ba nun? Meron. May naglilingkod, walang kaalaman Di ba? Akala niya, naglilingkod siya sa Diyos. Load siya ng load sa santo. Hindi niya alam, kasuklam-suklam sa Diyos yung niluluhuran niya. Di ba? Pero alam niya, naglilingkod siya. Yung mga katutubo lang dito sa ating bansa, alam nila may Diyos, naglilingkod sila sa Diyos. Nagpapatay sila ng baboy, tsaka manok, iniaalay dun sa mga kinikilala nilang Diyos. Pero walang kaalaman doon. Wala rin doon yung essence ng tunay na pananampalataya. Walang kwenta yun Yan, dapat nyo maintindihan. Kaya, dapat sa paglilingkod, may kaalaman. Sa hiwaga, meron ka rin kaalaman. Pero hindi dapat mawaglit kahit kailan yung pag-ibig. Kasi, yon ang paraan para makagawa tayo ng marapat na paglilingkod. Yan po ang ating tinatalakay na paksa, mga kapatid, ngayong araw na ito, na yung nararapat na paglilingkod sa Diyos na dapat nating pagsikapang magawa. Habang palapit ang araw ng pagsusulit, mga kapatid, ang ating final examination ay malapit. Pagdating ni Kristo, ando na po yung final. At hindi na po yan maa-amend. Hindi na rin naman natin maibabalik. Lost time is never found again. Yun ang kawikaan ng mga Ingles. Kaya sabi nga, time is gold. Ang panahon ay ginto. Ang nakalipas ay hindi na maibabalik. We have to use time wisely and we have to make use the best out of it. Kasi ang paglilingkod sa Diyos ay pinamumuhunanan po yan ng panahon na lumilipas. Palapit ng palapit ang ating pagsusulit. And the final stages of our service to God is very, very near. Palapit na ng palapit yan. Paano natin dapat magawa, ma-assess ang ating paglilingkod, mga kapatid? Unang-una, meron talagang masipag. Para bang yung pagiging masipag is something rare. It must be something that is common to all of us. Yung pagiging masipag. Dapat doon, mga kapatid, common. Yung kasipagan hindi po pwedeng mawala yun sa tapat na paglilingkod. Sa isang naglilingkod sa Diyos, ang pagsunod kay Kristo araw-araw Sabi ng Biblia, nasa 9:23 ng aklat ng Lucas. At sinabi niya sa lahat,
Kung ang sino bang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagsunod araw-araw mga kapatid. Kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi o itanggi ang kanyang sarili. Pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Meron kang susundin araw-araw Hindi naman ang pagsunod lang kapatid tuwing linggo. Hindi naman Meron kang susundin araw-araw. Dapat yung kasipagan sa paglilingkod, dapat pangkaraniwan yun dahil yun ang batas Basahin natin sa Roma, kapatid na Willie, 12. Roma 12:11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Yan ang batas Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kaya yung salita, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, hindi tamad yun. Yun ang dapat maging pangkaraniwan sa ating lahat. Hindi tamad. Ang ibig sabihin, masipag. At maningas sa espiritu. Ibig sabihin, hindi malamig. Kaya dapat, magawa natin yung pangkaraniwan dapat sa atin yung maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, hindi tamad sa pagsusumikap. Kailangan masikap. Hindi tamad sa pagsusumikap. Masikap. Masipag. Di ba? Yung mapagsikap, masipag yun Alam nyo, paano ba hindi nawawala init? Paano? Yung init, mga kapatid, nape-preserve yun You can preserve heat. Sa mundo lang may inilagay ang Diyos na pangtinggal ng init. Kasi, hindi naman laging ang mundo mainit ang ating atmosphere. Yung kabila ng mundo, naka-expose sa araw, mainit. Yung kabila, gabi naman, walang init. Para magkaroon ng init doon, dahil masama naman yung walang init, yung dagat, sinisip-sip niya yung init. Pagkagabi na, wala na yung araw, unti-unting inire-release naman ng dagat na nasip-sip niyang init. That controls the temperature of the other side of the earth. Ang nakakatulong naman para wag agad maalis yung init, yung asin sa dagat. Ang asin po, nag-iingat ng init at lamig. Tingnan ninyo yung ice cream. Lalagyan ng asin yung yelo para maingatan yung pagkawala ng lamig. Ang asin din, nag-iingat din ng init. Yung asin sa dagat, para huwag tumapon agad yung init. Kaya yung nakolektang init ng dagat, paggabi na wala na yung araw dun sa lugar na yon, unti-unti niyang i-release yun. Namamantini yung init doon sa lugar na yon. Kasi pag wala yon, magyeyelo naman yung kabila. Ganyan ang nakikita natin sa mundo. Ano ibig ko sabihin? May paraan ng Diyos para yung init ma-preserve o huwag mawala. Yung init ng pananampalataya, yung pagiging maningas sa espiritu, na ipipreserve yan within our being sa ating pagkatao. And sa pamamagitan yan, nung constant na paggagatong. Sabi ng kawikaan, sa kakulangan, basahin natin, 26:20. Sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy. Ayan. Sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Tama naman yun, di ba mga kapatid? Tutol ba kayo ron?
sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Para wag mawala yung apoy, di gagatungan mo. Malapit na maubos. Gatong. Gatong. O ano naman ang ibig sabihin yan sa espiritual? 5:23. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo Ayon. Mamamatay ang tao sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya. ayan. Kaya para ma-preserve naman yung init, dapat gatungan. Alin ang dahilan bakit namamatay? Mamamatay sa kakulangan ng turo. Dapat kailangan turo ng turo. Tanyo sa atin, kinukulang ba kayo ng turo, mga kapatid? Ngayon nga, 4 yung paksa natin 4. Ito lang ang pinili nyo. Pero 4 yun. Ibig sabihin, wala naman tayong kulang sa turo Kasi, nandito lahat ng kabutihan Kung ikaw ay taong mabuti, kung saan nandun yung kabutihan, doon ka. Parang yung gamo-gamo, ikamatay niya man, kung asan yung liwanag, yun ang gusto niya. Di ba? Magtindi ka ng ilaw, andun yung gamo-gamo. Hindi siya namamatay. Patayin mo yung ilaw, magsindi ka naman ng siga. Andun din yung liwanag sa siga. Kahit ikamatay niya, susumpa siya dun sa siga. Ang ibig ko lang sabihin, yung taong mabuti, kung saan nandun ang kabutihan, doon yun mag-i-stick. Bakit kumakalas ka? Kasi hindi ka mabuti. Diba? Ang mabuti, nandun umi-stick sa mabuti. Wala naman kayong aral na iglesyang mapupuntahan kapareho ng aral na ating pinagsasama-samahan mga kapatid. Wala namang ganun. Kahit maglibot kayo. Kasi, kaya ko alam, pinag-aralan ko lahat ng mga doktrina ng mga relihiyon Mga doktrinang mali-mali. Wala namang kagaya ng ating pinag-aaralan dito. Kaya makikita natin ang test o ang pansubok sa isang taong mabuti, kahit nga si Pedro nga sabi sa Panginoon umalis yung 70, natisod kay Kristo dun sa kanyang itinuro. Lumayas, naiwan yung 12. Sabi ni Kristo sa 12, kayo gusto nyo ring umalis? Ano ang sabi ni Pedro? Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ayaw umalis. Kahit ano pa yung katitisuran, nandyan lang ang salita ng buhay na walang hanggan. Ba't aalis ka? Ba't ka umaalis? Kasi wala sa'yo yung katangian ng pagiging matwid. Ang maraming mga tao, miski sa umpisa, ay naniniwala, it fade. Yung paniniwala, nawawala. Yung pananampalataya, humuhupa. Yung pag-ibig, lumalamig. Yun ang nakakatakot. Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Yun ang hula ng Biblia. Sabi sa Mateo, pakinggan niyo, 24:12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayun. May pag-ibig yan pero pagsagana ang wika ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Gatungan mo. Ang gatong aral. Ang panggatong para wag lumamig, aral. Meron talagang nanlalamig pa ang pag-ibig. Pakinggan nyo sa Apokalipsis Babasa tayo sa Kapitulo 2. Ganito ang sabi. 2:2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit
mayroon akong laban sa iyo Alin yun? na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kita nyo? Nagtitiis ka, nagbabata ka dahil sa aking pangalan. Pero meron akong laban sa'yo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Alam nyo, yung unang pag-ibig, matindi yan eh. Yung primera amor na sinasabi ng matatanda. First love, never ever die. Ayan. Pero mali pala yun. Yung palang unang pag-ibig, nawawala rin. Yan sabi, meron akong laban sa'yo, sabi ng Diyos. Alam kong nagtitiis ka, nagbabata ka dahil sa aking pangalan. Alam ko may mga pinagtitiisan ka sa buhay, pero meron akong laban sa'yo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. E di ng lamig. Basahin nga natin, saan kaya mapupunta yung pag-ibig nung iba, kaya lalamig? Saan mapupunta? Pakinggan nyo ha, basa sa 2 Timoteo. Tatapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Maibigin sa kalayawan. Maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Yung pag-ibig sa Diyos, napunta sa salapi, sa sarili, at sa kalayawan. Palamig ng palamig yung pag-ibig sa Diyos, painit naman ang painit yung pag-ibig sa salapi. Nako, lahat ng pagsisikap para dumami pera niya. Dahil, tumitindi yung pag-ibig sa salapi, nababawasan naman yung pag-ibig sa Diyos. Sabi ng Diyos, nalalaman ko yung pagtitiis, nalalaman ko yung mga gawa, na ikaw ay nagtiis dahil sa aking pangalan at ikaw ay nagbabata. Dadapot meron akong laban sa iyo na yung iniwan ang iyong unang pag-ibig. Nawala na. Hindi rin pala totoo yung first love never ever die. How long since I kissed you? How I love to look into your eyes. Ayun. Basta nakalimutan ko na. Ang kahuli-hulihan nun, first love never ever die. Nawawala pala yan. Kasi nga, yan ang trend ng mga tao eh. Nawala ang pag-ibig sa Diyos, napunta sa kalayawan, napunta sa sarili. Wala nang mahal ang tao ngayon, kundi sarili eh. Kahit na yung iba matapakan, eto sabi, kung kayo'y iibig, sa umiibig lamang sa inyo, anong ganti na inyong kakamtin? Di ba gayon din ang ginagawa ng mga mapagpaimbabaw at ng mga maninigil lambis? If you love those who love you, what is your reward? Wala reward. Pero umiibig ka, doon sa hindi umiibig sa'yo, pinakain mo, hindi ka naman niya papakainin dahil hindi ka naman niya mahal. Yun ang ginagantihan ng Diyos. Yung ginawa mong mabuti na hindi naman ginantihan sa iyo nung ginawan mo, yun ang gagantihan ng Diyos. Ano ang kasunod nun? Sabi kay San Lucas, pakinggan nyo. 6:35. Tatapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Bigin nyo kaaway nyo. Kasi yung kaaway mo, hindi ka mamahalin nun eh. Ikaw lang naman ang tinuruan ni Kristo umibig sa kanya, pero siya hindi kanya mamahalin. Ang turo nga nung ministro niya, patayin ka eh. Di ba? Dito lang naman sa atin masyadong nire-reiterate yung pag-ibig sa kaaway eh. Bakit? Kasi pag inibig mo yung kaaway mo, hindi ka nga niya iibigin, hindi ka niya gagantihan. Doon ngayon makakapasok yung ganti ng Diyos. Di ba ganun yun, mga kapatid? Di ba ganun yun? Tiyak na tiyak, hindi ka niya gagantihan ng pag-ibig kasi kaaway mo siya. Ngayon, ano kasunod nun? At gawan ninyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. Ngayon, magpahiram kayo. Yung kaaway nyo, gawan nyo ng mabuti. English nato.
6:35. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. Tanyo? Gawan nyo ng mabuti ang inyong kaaway. Magpahiram kayo na hindi na umaasang ito'y mababalik pa. Tamo? Ganun pala ang aral sa Kristiyano, para ikaw gantihin ang Diyos. Ang tao kuminsan, yung paglilingkod ng tao, nasa sa panganib, nawawala yung pag-ibig Unti-unti, palamig ng palamig. Para lang yung pag-ibig ng asawa na walang pagkilala sa Diyos. Sa umpisa, sweet na sweet. Sa umpisa, mainit na pagmamahal. Diba? Pagsaluhan natin ang init sa magdamag. Meron, ganun, di ba? Ganun. Magkasuyo noong gabi, magkayakap sa buong magdamag. Ayan. Yan. Ganyan, sa umpisa yan. Pagka nakatatlong taon na, 2 taon, ayaw na nga magyakap Yayakap yung isa. Mas ka naman siya. Ayan. Lumalamig na yung pag-ibig nun. Kaya pala ganun, mukhang demonyo na ang tingin sa asawa. Meron na siyang ibang anghel. Di ba? Meron na siyang ibang tinitignan. Na-transfer na. Bihira lang naman yung mag-asawang ganito Parang yung tatay ko at nanay ko nung araw. Pagka naglalakad sa daan, magkaano sila magka-ganon Yung tatay ko at nanay ko, sumasamba doon sila sa Lulumboy, Bukawi. Papasok sila sa eskinita sa pagsamba, magkaganon. Sabi ng mga taga-Lulumboy, hoy, higpitan mo't nang baka makawala. Sabi ng ganon. Para bang masama yung mag-asawa'y makitang magka-abrisyete at tatawag doon Masama ba yun? Hindi masama yun. Hindi naman kahalayan yung basahin nga natin. Awit 5:14. Basa. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo'y lumalakad na magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Lumalakad tayo magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Hindi naman masama yung lumakad na magkakaakbay. Larawan nyo ng closeness ng magkakaibigan. Ganon tayo sa bahay ng Diyos. Diba? Hindi masama yun yung taga-Lulumboy bihira yung mga ganong mag-asawa na matanda na, sweet pa. Bihira yun lang talagang maganda Ngayon, ang ibig ko bang ipakita mga kapatid sa inyo, gatong ako ng gatong. Dahil sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo. At sa kadahilanan ng kanyang pagkaulon, maliligaw siya. Kaya, yung paglilingkod, dapat sana sa atin, tayong lahat, masipag. Lalo na, kung inyong namamalas, na nalalapit na ang araw. Basahin natin ang Gist 25 ng Hebreo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kita nyo, habang palapit ng palapit yung araw, ang tao palamig ng palamig. Kaya ang sabi sa Kristiyano, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipong gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Kaya mahalaga yung aralan Aralan. Miski nga sa awit lang pwede tayong mag-aralan magsiawit. Basahin nga natin ang 3 ng Kolosas. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, na ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan
at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Kayo'y mga turuan, magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at mga himno. Tanyo, nakakapagpaalala yun eh. Kapatid, puso mo'y lakasan sa ating gawang kapanalan. Manalangin sa gabi't araw sa Diyos Ama na lumang banal. At nakakapagpaalala yun eh, di ba? Nakakapagpaalala. Halimbawa, nanlalamig yung kapatid. Kahit lang sa awit, pagkakatipon, kailangan mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung malapit na araw. Huwag pababayaan ang pagkakatipon. Tapos, sa pag-awit, mangagturuan kayo, magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu. Nakakapagpaalala yung awit eh. Kung mag-awitan kayo, hindi masama yun eh. Walang lalabaging aral, kundi makalulugod pa sa Diyos, mga kapatid. Sa awitan, nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Nagpapatibay tayo sa isa't isa. Kaya, gawin natin lahat ng paraang ating magagawa para, mga kapatid, huwag lumamig yun. Kasi, sabi sa hula, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pwede, gatungan natin ang gatungan para wag lumamig. Mga kapatid. Di ba? Si Pablo, gabi-gabi. Alam nyo, nung malapit na siyang mamatay, gabi-gabi, 3 taon. Walang katigil-tigil. Daldal siya ng daldal. Basa. Pakinggan nyo sa 20. Gawa 20:31. Kaya nga, kayo'y mga puyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. Nakita nyo? 3 taong walang likat. Ibig sabihin, diretso 3 taon. Hindi siya tumitigil ng pagpapaalaala gabi't araw. Narinig nyo yun, mga kapatid? So yan po mga kaibigan yung ating napakinggan, napakaganda, no? Napakaganda yung ganitong pakikinig sa mga salita ng Diyos. Kasi marami ka talagang mauunawaan tungkol po sa Biblia. May mga bagay po tayong alam na, nabasa na, pero minsan hindi pala natin nauunawaan ng maigi. Pero kung makikinig ka ng mga ganitong bagay, mga ganitong programa, mga kaibigan, yung hindi mo nauunawaan, madadagdagan Kumbaga, may ipapakita ng maayos sa iyo sa pagkaunawa. Kaya alam nyo, gusto ko yung makinig sa mga katuruan, mga aral ng kapatid na Eli. Bakit po mga kaibigan? Kasi marami tayong mapupulot na, unang-una, marami kang mapupulot na mga talata. Yung mga talata na nababasa mo minsan, hindi mo napapansin, parang wala lang, pero kapag napakinggan mo sa mga mangangaral, ganun pala yun. Ganun pala yun. Ganun po mga kaibigan. Kaya napakaganda kung ikaw po ay matuto, ikaw po ay makinig sa mga ganitong programa. Kaya salamat po Salamat sa lahat ng mga nagsubaybay, sa mga nanood, sa ating napakinggan. Sigurado ko po mga kaibigan ay nagkaroon po kayo ng
kaalaman tungkol po sa banal na kasulatan. Ito pa, isusunod pa natin itong isang video, mga kaibigan. Alam ko po na meron pa tayong matututunan po rito. Pakinggan natin, mga kaibigan. Kapatid, ba't mo kailangang ulit-ulitin? Sa Katoliko talagang ulit-ulit. Labag sa nasa Biblia. At pati lahat ng tinatawagan, toring, garing, bahay na ginto. Heto mga kaibigan, meron po akong gustong ibahagi sa inyo na video ng ating kapatid na Eli na kung saan po ay ituturo niya o ipapaliwanag niya sa atin kung paano po yung tamang pagdarasal o panalangin sa Ama na nasa langit, mga kaibigan. Ito po ay hindi katulad sa estilo ng mga Iglesia Katolika na kung sila po ay manalangin ay paulit-ulit. So, atin pong tunghayan ang video, mga kaibigan. Napakaganda po ito. Kaya, narito na po, mga kaibigan. Sa Mateo 6:6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa silid mo at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama sa lihim at ang Amang nakakakita sa lihim gagantihin ka. Ano ba ibig sabihin nung pumasok ka sa iyong silid at mailapat mo ang iyong pinto? Hindi naman sinabi pinto ng bahay at hindi naman sinabing silid ng bahay. Iyong silid. Bakit po? Merong bahay, wala namang silid eh. Pagka mahirap ang tao, yung bahay isang kudrado lang na pinagtagpi-tagpi na ng mga karton at mga kung ano-anong mga materialis eh. Wala mang kwarto eh. Paano kang papasok sa silid? Ang silid pong tinutukoy, silid ng tao. Pumasok ka sa iyong silid at ilalapat mo ang iyong pinto. Silid mo sa tao po. Sa ating pagkatao, meron tayong silid. Ang silid po natin, yung pinakasikretong bahagi ng ating pagkatao, yung puso. Yun po ang silid natin. Yun ang kalooban natin. Ibig sabihin, pumasok ka sa iyong silid, magbulay-bulay ka, basahin mo yung sarili mo. Magdili-dili ka bago ka mag-umpisang umusal ng panalangin. Pero dapat ilapat mo ang iyong pinto. May mga pinto po sa ating pagkatao. Bumasa tayo ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12, versikulo 3. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Meron pong darating na kaarawan sa ating buhay. Ang ating tagapag-ingat ng bahay manginginig. Ang atin po kasing katawan parang isang bahay. Parang isang tahanan. Yung katawan ng tao, bahayan eh. Basahin natin ang 2 Korintos 5 para patunayan natin ang tinutukoy na bahay, yung ating katawan. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 5 at versikulo 6, kapatid na Luz. Kaya nga, kami laging malakas ang loob, at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ayan, samantalang tayo'y nasa tahanan sa katawan, wala pa tayo sa harap ng Panginoon. Yung katawan po, tahanan yan, bahayan, yung ating katawan. Darating ang araw, sabi dun sa Ecclesiastes 12:3, ang tagapag-ingat ng bahay manginginig. Kaya po ang tao, pag matanda na, nanginginig na yung mga paa at kamay. Tapos ano mangyayari? Tuloy natin. At ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Ayun, yung mga malakas na lalaki mapapayukod. Dati-dati straight body ka. Pagka dumating na yung matanda ka na, nanginginig na yung paa at kamay mo. Yung tagapag-ingat ng bahay, nanginginig. Ang mga malakas na lalaki napapayukod, unti-unti nang nakokorbo.
Ano pa ang susunod? At ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagkat sila'y kaunti. Ayan, yung mga manggigiling, yun pong mga ngipin nating tagagiling, unti-unting nauubos, kumukuunti. Tapos, At yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. ayan, yung mga mata lalabo na, yung dumudungaw sa dungawan, nasisilaw. Lalabo na mata ng tao. Tapos, At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay humina. ayon, ang mga pintuan, sasarhan sa lansangan pagka ang tunog ng giling ay humina. Kaya ang pintuan pong nasasarhan unti-unti, yung ating tainga, nasasarhan niya, nabibingi. Pahina na ng pahina yung tunog ng giling. Nababawasan na po yung ating, meron na tayong hearing impairment, ang tawag doon. Bawas na yung kapasidad nating makarinig dahil nasasarhan na ang pintuan. Kaya sa ating katawan o sa ating pagkatao, meron po yung bintana yung ating mata, yung dumudungaw sa dungawan, nasisilaw. Meron tayong silid, yung ating puso. Kompleto po yung ating pagkatao. Meron din namang mga pintuan, yung pinagdadaanan, nasasarhan. Pag matanda na, humihina na ang pakinig. Minsan, humihinga na rin yung pang-amoy. Pati yung ating panlasa, humihina na rin pag matanda na. Mga pintuan ng ating pagkatao. Sa pananalangin po, kailangan isara mo ang pintuan. Yung mata, pintuan yan, pinapasukan niya ng tukso. Yung tainga, pinapasukan niya ng masamang pinakikinggan. Meron nga sa Katoliko, nananalangin, bukas lahat ang pintuan Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, nakaharap sa altar yun, dala-dala yung kanyang rosaryo. Naamoy na yung kanin ay nasusunog. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, Hoy, Petra! Sususunog yung kanin! Ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang biro mo kasi bukas yung pintuan Pag nananalangin tayo, sasarhan natin ang ating pintuan. Lahat ng papasukan ng anumang mga bagay na makakaistorbo sa konsentrasyon sa pananalangin, dapat isara. Tainga, mata, kahit ano pa na pwedeng panggalingan ng makakapasok na pang-iistorbo ng demonyo, isara natin. Kaya ang sabi ni Kristo, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Basahin mo ang iyong kalooban. Meron ka bang kaaway? Meron ka bang pait sa puso? Magagalit ang Diyos sa iyo pag hindi ka nagpatawad. Meron ka bang selos? Alisin mo yan bago ka umusal ng panalangin sa Diyos. Yung pait, yung selos, yung galit, yung tanim na puot. Pumasok ka sa iyong silid. Tapos kung mailapat mo na ang iyong pinto, mailapat mo na yung iyong pinto, yung mga pinto ng pagdadaanan ng mga pang-iistorbo ng kaaway, manalangin ka kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yan po ang paraan ng gagawin natin sa pananalangin. Luluhod tayo, isasara natin ang ating pinto, at papasok tayo sa ating silid, at mananalangin tayo sa Ama. Saan manggagaling ang panalangin, mga kapatid? Saan manggagaling? Pakinggan nyo sa 2 Timoteo 2:22. Ganito po ang ating mababasa, kapatid na Daniel. Datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Saan po manggagaling ang pananalangin, mga kapatid? Mula sa pusong malinis. Ayan po mga kaibigan, ang ganda po yung paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po sa tamang panalangin. No? Kung ano po yung silid na dapat nating isara, ano po yung silid na pasukan natin. Ang ganda, no? Mga kaibigan, ang paliwanag ng ating kapatid na Eli para kung paano po tayo magdasal sa Ama
yung tamang pagdarasal, mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay tinuruan po tayo kung paano ang tamang panalangin. Ang panalangin, ang pagdarasal po pala sa Diyos, mga kaibigan, ayon sa ating napanood na video, ay yung panalangin natin dapat magmumula sa puso natin, sa pusong malinis. Hindi po ito manggagaling o hindi po ito binabasa mula sa pampleta, no? Na hindi po tulad sa mga ginagawa ng mga Katoliko na kapag sila po ay manalangin, binabasa nila doon sa pampleta, kabornok. Binabasa nila doon sa pampleta. Pero si Kristo, tinuruan tayo paano ang tamang manalangin sa Ama na nasa langit. Na sinabi niya, pag manalangin kayo, huwag sa panalangin paulit-ulit na walang kabuluhan. Si Kristo po nagsabi noon, mga kaibigan, doon po sa Mateo Kapitulo 6. Binasa naman ng ating kapatid na Eli. Ano po ba kasi yung panalangin na walang kabuluhang paulit-ulit na ginagawa ng mga Fariseo nung araw, mga kaibigan, na ito po ay tinutuligsa ng ating Panginoong Hesukristo? Alam nyo, may panalangin po ng mga Katoliko, mga kababayan, na pati yung Tore ni David, ipanalangin mo kami. Pakinggan nga natin yung parte na yon, mga kaibigan, yung dasal nila na Tore ni David, ipanalangin mo kami, Tore na garing bahay ng ginto. Pakinggan natin, mga kaibigan. Sa Kanya. Bago ka palang humingi, bago ka palang magsalita, alam na ng Ama yung kailangan mo kapatid. Ba't mo kailangang ulit-ulitin? Sa Katoliko talagang ulit-ulit. Labag sa nasa Biblia. At pati lahat ng tinatawagan, toring garing bahay na ginto, tore ni David, pinto ng langit, kabanantipan, kung ano-anong mga litanya. Siguro kung tunay kang Katoliko, alam mo naman lahat yan Hindi ko na kailangan paliwanag. Nasa dasalang Katoliko yan Bahay na ginto, panalangin mo kami, kabanantipan, panalangin mo kami, pinto ng langit. Paano mo kailangan ulit-ulitin lahat ng bagay, tawagan mo, pati ba naman pinto, pinapanalangin mo? Ngayon, sa Biblia, huwag kayong manalangin na walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi nyo pa nga sinasabi, alam na ng Ama Kahit nga bumabag... Yan, mga kaibigan. Ano naman ang magagawa yung Tore ni David? Na kapag, ewan ko, anong klaseng pag-iisip o utak na manalangin ka sa Tore ni David? Samantalang yung Tore ni David, hindi naman makapagsalita yon, no? Miski nga si David mismo, mga kaibigan, kung humingi ka ng dasal sa kanya, wala siyang magagawa sa iyo. Yung Tore pa kaya ni David, mga kababayan? Dito po sa Ezekiel chapter 14, sa verse 20. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Bagaman si Noe, si David, at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. So sa pamamagitan po ng katwiran ng tao, yung kagandahan, yung kabutihan na ginagawa po natin sa pamamagitan ng pananampalataya, ay doon tayo maliligtas. Hindi ka maliligtas ni David, ni Noe, ni Job. Hindi ka maliligtas noon. Di lalo na yung panalangin ng mga Katoliko na kahit yung Tore ni David, kaban ng tipan, ipanalangin mo kami. Kung ano-ano yung dasal ng mga kabornok, may kabuluhan ba ito? Si kabornok kasi, mga kaibigan, favorite niya akong tuligsain. Pero, yan, walang nanonood doon po sa tuligsan niya sa akin, mga kababayan at mga kapatid. Ito, walang kabuluhan itong mga panalangin na kahit yung Tore ni David, walang magagawa noon. Kahit si Maria, walang magagawa. Si David nga na mismo, si David, si Noe, si Job, sila yung tinatawag na
mga banal, sa banal na kasulatan, mga kaibigan, wala silang magagawa, hindi sila makapagliligtas ng kaluluwa ng mga anak na lalaki o ang mga babae man, mga kaibigan, kundi ang kanilang kaluluwa lang ang kanilang ililigtas sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Yan po ang nasa Biblia, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ng mga Iglesia Katoliko, mga kababayan, na sila yung itinatag ng Panginoong Jesucristo na iglesia, nako, sana naman mga kaibigan, mag-isip kayo. Kung yan ang itinatag ng Panginoong Jesucristo, bakit mali-mali at wala sa Biblia ang kanilang pinapangaral? Mga kaibigan at mga kababayan. Sana gumising po yung mga nagsasabi. May nagko-comment kasi dito sa atin na kung wala daw si Maria, hindi daw tayo naligtas. Kung walang krus, hindi daw tayo naligtas. Katarantaduhang unawa yan. No? Bibigyan ko yan ng panahon, mga kaibigan, yung nag-comment na yan, na wala daw kaligtasan kung walang krus. Hindi daw naligtas ang tao kung walang krus. Bibigyan natin yan sa ibang pagkakataon, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nagkaroon po tayo ng kaunting kalaman sa pamamagitan po ng video ng ating kapatid na Eli na atin pong na-share dito po sa programang Expose the Truth. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, kita-kita po tayo dito sa ating programa.